Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Atin pong pakinggan ang pananaw ng ni Boying Rimulya, ang ombudsman, sa mga final ni Antonio Trillanes na kaso na plunder dito kay Duterte at kay Bongo. Ano? Ito po, pakinggan po natin. I saw in my feed, in Google feed, that Senator Trillanes went here this morning to file cases. I will ask for a summary of the cases tomorrow morning from the staff. But we have to take care of other business today. Institutional arrangements have to happen for this office to run faster and more efficiently. Sir, balikan ko lang po itong final na ito. Ito daw po ay original yung final na niya sa DOJ noon. Pero pinadala daw po dito. Hindi, ano yan? Finally yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Itong isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami ng Prosecutor General noon. At pinunod ko muna siya. Sabi ko, kung gano'n ang gawain, hindi igagalang ang opisina ng Secretary of Justice, ay bakit pa? Hindi tayo pwede magsabay sa isang kwarto kung gano'n, di ba? Kaya, yun, buti na lang, napalitan na yun. At ang nakaupo ngayon na Prosecutor General ay napakahusay, si Richard Fadulion. At yun, puring-puri ako doon. Anyway, itong kasong ito, ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita. Actually po mga kababayan, ang kasong ito, final na ito ay nakafile na noon, kaya lang dinismiss po ni Samuel Martires, yung dating ombudsman. Siya rin po ang may kagagawan kung bakit hindi po ma-access ng taong bayan o ng mga mamamahayag ang salin ng mga elected official, kagaya ng presidente, vice presidente, senador, at mga congressman. Hindi na po pwedeng ma-access ng sino man ang salin ng bawat elected official kung walang pahintulot ang kukuhanan ng salin. Halimbawa, ako, kukuhanan ako ng salin, kung wala akong pahintulot, hindi na po pwede. Nung panahon po ni Samuel Martires. Ano? Ngayon, nung pag-upo po ni Ombudsman Rimulya, binago niya po yon. Pwede na naman po ngayon ma-access. Kaya makikita na po natin ngayon ang salin ng mga elected official. Mula presidente hanggang dito sa Kongreso at lahat po ng appointed ng presidente. Kasama po dyan ang mga secretary, undersecretary, mga sa judiciary, mga judge, member ng Supreme Court, lahat yan ma-access na natin kahit wala po silang pahintulot. Kaya nga po, simula nung nagkaroon po ng higpitan dyan sa salin, lumagana po yung korupsyon. Hindi nyo po napansin? Kanya-kanya po silang kurakot. Ano? Kaya nakita nyo ngayon yung corruption po ngayon. Laganap, napakalawak ng corruption ngayon. Dahil po dyan, isang dahilan po ang hindi ma-access ng taong bayan ang mga salin ng mga elected official natin. Ang paghawak ng Statement of Asset and Liabilities in Network ng mga elected official ay magkakaibang perspektiba sa performance ng ombudsman, si Boying Rimulya, at dating ombudsman na si Samuel Martires. Ano po? Ang ano po kasi, pinagtibay ng dating ombudsman ang isang patakaran noong
mga taong 2020 ang naghihigpit sa access ng SALN na nangangailangan ng notarized consent mula sa mismong opisyal. Notarized consent pa mismo sa opisyal bago ito ilabas. Pinagkatwiran na niya ito bilang protection laban sa weaponization ng SALN, pero marami ang nakita itong hadlang sa transparency at accountability. Tinutulan ito ng mga grupo. Nagsasabi na taliwas daw ito sa Republic Act 6713. Ito na naman po tayo, yung Republic Act 6713. Ano po ba ang Republic Act 6713? Babasahin ko po sa inyo. Republic Act 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standard of Public Official and Employees, is a law that sets standard of public official and employees in the Philippines. Its main goal is to promote integrity, accountability, and transparency of the public service. Ito po yung nawala. Yung transparency, accountability. Nawala po yan simula ng ipatupad nitong si Samuel Martires ang paghihigpit po sa mga salin ng elected official natin. Kaya po lumaganap ang korupsyon. Lumalim ng lumalim. Bilyong-bilyon ninanakaw sa ating pondo ng bayan, sa ating taxpayers' money na pinagsasamantalahan ng mga magnanakaw na inihalal natin. Ito po. Ano ba ang probisyon ng 6713? Norms of conduct, public official and employees must act with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, and uphold public interest over personal interest. Ayan na po. Pumasok na po yung mga kalukuhan nila. Duties must submit annual performance report, process document expeditiously, and make documents accessible to the public. Di ba? Taliwas na. Prohibited acts. They cannot engage in outside employment, disclose confidential information, or accept gift. Ito na, accept gift. Pumapasok po diyan yung mga contractor ng DPWH na nagbigay ng mga donation sa mga para magamit sa campaign. Prohibited acts. They cannot engage in outside employment, disclose confidential information, or accept gift. Financial disclosure. They must file statement of asset, liabilities, and net worth, and disclosure of business interest and financial conception. Penalties, violation can result in fines, suspension, or dismissal from the office. Dapat ito ang mangyari sa kanila. Madismiss sila sa office. Madismiss sila bilang isang congressman, madismiss sila bilang isang senador. Overall, the Republic Act 6713 aims to ensure that public officials and employees serve the people with integrity, transparency, and accountability. Ito na po. Kaya po, nagkalintik-lintik ang ating gobyerno. Dahil nga dyan sa salin na yan, na nagkaroon ng higpitan sa salin. Kagagawan po yan ni Samuel Martires, yung dating ombudsman. Ngayon, pag upo ni Boyong Rimulya, binago niya po. Ito pa, pakinggan po uli natin ang mga sinasabi po ng ating butihing ombudsman na si Crispin Boyong Rimulya. Ang mga papel na to, noong panahon na yon, isang taon na yun eh. Mga isang taon na yata. 1 year na ba yan? 1 year na. Tama, isang taon na yun. At hindi namin nakita yun eh. So ngayon, pag-aaralan ko.
At pag-aaralan namin, dadaan yan sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation kung kakailanganin. Siyempre, evaluation ang critical. Sir, would you know, ano yung nangyari talaga naman dito sa ombudsman dun sa ipinadalang reklamo from the DO? Malalaman ko bukas. Kasi hahanapin din namin kung saan napunta yun dito. At para hindi na gumalaw yung kaso. Opo, sabi po kasi ni Senator Trillanes kanina, ibinaon daw po, wala raw pong naging action. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayokong mag-presume ng masama sa aking kapwa. Pero aalamin natin. Kasi nga, Alam niyo po kasi mga kababayan, ito refiling na po ito eh. Pangalawang pagfa-file ni Trillanes dahil yung una niyang final, nabaliwala po yun. Pangalawa po ito. Dahil nga sa conflict of interest ni Duterte at saka ni Bongo upang makakuha ng proyekto, yung CLTJ na pagmamay-ari ng tatay ni Bongo, CLTJ, napakaklarong-klaro po yan, CLTJ, Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTJ. Pero pinapabulaanan po yan ni itong si Bongo, ano? Bakit kaya niya pinapabulaanan? Hindi niya inaamin. Kitang-kita po na conflict of interest po ito, ano? itong kasong to na final niya, ito rin yung pinag-uusapan natin na conflict of interest cases. Kasama Tama. yan, may bahid yan ng conflict of interest. Sir, ito May bahid po talaga dahil ikaw official ka eh. Kaya nga parang prinoprotektahan ng mga diskaya ang mga pamilya Go na hindi sila madawit po rito. Samantalang may joint venture po sila. Diskaya, CLTG. Nagkaroon po ng joint venture yan. Simula nang umupo si Rodrigo Duterte bilang presidente natin. Noong 2016, diyan po nagkaroon ng napakalaking contract ang Diskaya at nakipag joint venture po ang mga Diskaya sa CLTG. Nakita nyo na po yung conflict of interest? Dahil kay Pangulong Duterte at personal assistant na si Bongo pa noon. Kailan lang po tumakbo ng pagkasenador yan noong 2019. Oh. Kaya nanalo ulit. Nung manalo siya, lalong lumakas. Oh? Nagkaroon ng malaking kontrata. Ang CLTG Builders kasama ang mga Diskaya. Tuloy po ba natin. ay magiging bahagi din po ng isinasagawang investigasyon naman natin? Kasi minention dito, sir, yung mga diskaya, yung joint venture nila with CLTG na iniimbestigahan din po ninyo. Ano yan kasi it gives us, binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Yun naman ang pakay namin dito, na mapabilis ang lahat. And we can use every information available, i-validate lang natin sa computer system ng DPWH. So, sir, pwedeng mag-merge, pwedeng magsama, paano? Pwede yan mag-merge, pwede magsama. Anyway, ano pa naman under investigation pa yung maraming bagay na yan. So ito is a formal case filed. It brings us to the point na kinakailangan evaluate. Kung evaluated, pwede yung mambunga ng totoong kaso, then fact-finding, at pagkatapos Ang kaso pong ito ay plunder complaints. Ano po yan? Mabigat pong kaso yan. Wala pong piyansa yan eh. Para sa akin, si Boyong Rimulya ay magaling. Magaling siya. Patas po siya. At higit sa lahat, si Ombudsman Rimulya ay nakatuon po sa pagtataguyod ng transparency. Ito po ang pinakamaganda sa lahat eh. Transparency, accountability. Kumpara kay dating Ombudsman Martires na
nagpatupad ng mas mahigpit na patakaran, pero mahalaga pa rin ang tamang implementasyon at pagtiyak na hindi magagamit, ano, sa maling paraan ang mga access na ito. Okay, mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan, ano po ang inyong opinyon? Kayo na po ang bahala kung may comment po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayo at marami pong salamat.